Gusto ko mang makaramdam ng sobrang galit, ngunit alam kong wala akong laban sa mga ito. Kahit mga bantay ko sa mansyon, na corner ang mga ito. Hindi man ito sinabi ang pangalan na tinutukoy nito. Alam ko na kung sinong kaibigan ang nagpagawa nito sa kanya. Hindi ko akalain na tututuhanin nito ang sinabi nito na minsang tumawag ito. Napatiimbagang na lamang ako habang nakatingin sa mga ito ng masama. Sasama ko, bitawan niyo ng asawa ko. Malakas na wika ko sa mga ito. Pilit man akong magpumiglas, ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa magkabila kong kamay at balikat. Binitawan naman ng mga ito ang mahal kong asawa na si Eliza at mabilis itong lumapit sa akin at yumakap ng mahigpit. Darling, pagtawag nito habang umiiyak, ramdam ko na rin ang panginginig ng katawan nito sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala, makakauwi ako ng maayos. Mag-iingat ka rito. Huwag mo sana itong ipaalam sa anak natin. Wika ko sa aking asawa. Dahil pansamantala nila akong binitawan, kaya naman nayakap ko rin ito ng mahigpit at pinunasan ang mga luha nito. Kahit naman kasi may edad na rin kaming dalawa, mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Akmang magsasalita sana ang asawa ko nang bigla akong kaladkarin ng mga lalaki. Wala naman akong nagawa, naiwan itong humikbi habang nakatingin sa akin. Tiningnan ko naman ito sa mga mata na pinapaalam dito na magiging maayos din ang lahat. Kahit pa wala akong kasiguraduhan, ayoko lang itong mag-alala ng labis. Mahigit 1 oras din ang biyahe bago ako ibinaba sa isang lugar na mukhang luma na, hanggang sa lumitaw sa harapan ko ang itinuring na matalik kong kaibigan. Mabuti naman at sumama ka ng maayos, mahal kong kaibigan. Nakangising wika ni Jose Reyes habang humihit-hit ng sigarilyo. Anong ibig sabihin nito, Jose? Wika ko kagad dito. Binitawan na rin ako ng mga tauhan nito, ngunit may ilang tauhan sa paligid naming dalawa. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa o magpapaligoy-ligoy pa. Nalaman na ni Mr. Montenegro ang dahilan ng pagkamatay ng magulang niya. Pinuntahan ako sa mansyon ng mga pulisya at kasama pa ang magagaling niyang kaibigan. Mabuti na lamang at may secret room ako sa loob ng mansyon, kaya naman hindi nila ako nakita. Wika nito habang mataman ang titig sa akin. Ako naman itong naging balsa na laman. Pakiramdam ko namutla ako sa sinabi nito. Lalo na't asawa ito ng anak ko. Bigla ko tuloy naisip kung may alam na rin ba ang anak ko tungkol dito. At tiyak ko naman na alam niya na rin na kasabot kita sa pagkamatay ng magulang niya. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit ako lang yata ang pinapahuli niya sa mga pulis. Wika nito habang titig na titig sa akin. Hindi ko naman napigilang mapalunok sa sinabi nito. Alam ko ang ibig nitong iparating hanggang sa makita ko ang isang ngisi sa labi nito. Well, hindi na dapat ako magtaka kung bakit hindi kanya idinamay. Asawa niya lang naman kasi ang nag-iisa mong anak. Wika pa nito sabay tawa ng pagak. Hindi ko naman napigilan ang mapalunok ng sunod-sunod at ramdam ko na rin ang pawis sa tagiliran ng mukha ko. Kahit na kaibigan ko ito, mas tamang sabihing naging kaibigan. Hindi ko pa rin mabasa ang tinatakbo ng isip nito ngayon. Nakakaramdam ako ng kakaibang takot. At ngayon, alam ko na ikaw ang magiging sagot sa mga plano ko. Wika nito na siyang ikinaramdam ko ng hilakbot. Sabay titig sa mukha nito. Anong ibig mo sabihin, Jose? Kinakabahang tanong ko. Relax ka lang, kaibigan. Hindi naman kita papatayin eh. Hindi ko naman yata yun magagawa sa mahal kong kaibigan. Wika nito sabay halakak. Ngunit ramdam ko ang kakaibang kilabot sa halakak nito. Hiling ko lang sana na itinuturing pa talaga ako nitong tunay na kaibigan. Hanggang sa magsalita ulit ito sa akin na siyang ikinatayo ng mga balahibo ko at ikinalakas ng kabog ng dibdib ko. Nanginginig rin ako ng bigla sa takot. Hindi, please Jose, huwag mo itong gawin sa akin. Sigaw ko sa itinuturing na kaibigan habang papalayo ito sa akin. Gagawin mong nais ko, Eduardo, dahil kung hindi, pipili ka lang naman, buhay o patay. Madiin na wika nito. Saka siya nito tuluyang iniwan sa kwartong iyon na may ngising malademonyo.
Nakangisi namang nakatanaw si Rhea sa bintana. Mas magaling ako sa iyo, Montenegro. Kung inaakala mong makakaya mo ko ng ganun-ganun na lang, nagkakamali ka. Nakaalis siya sa mansyon niya nang walang nakakita sa kanya. Alam niyang posibleng pinasubaybayan siya ni Montenegro na yon sa mismong mansyon niya, kaya gumawa siya ng paraan upang makaalis sa sariling mansyon nang walang makakakita. Inihabili niya rin ang mga tauhan niya sa mansyon na bantayan ng maigi ang anak niya na huwag itong makakalabas at baka gumawa pa ito ng bagay na ikakasira ng plano niya. Alam niyang hindi ito sang-ayon sa ginawa niya at baka gumawa pa ito ng bagay na hindi niya magugustuhan. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo, Montenegro. PTU, alam kong ang kahinaan mo ang asawa mo. Sa isiping yun ni Reyes ay kagad siyang napahalakhak. Ramdam niyang magtatagumpay siya sa huli. Andrea, point of view. Nakatanaw ako sa bintana sa loob ng kwarto namin habang binabantayan ang anak kong mahimbing na natutulog nang marinig ko ang vibrate sa cellphone ko. Kaagad ko naman itong sinagot nang makita kong ang daddy ko ang tumatawag. Sa kabila kasi ng pagbabago na naman ng ugali ng asawa ko, hindi ko ito pinapaalaman lang sa mga magulang ko. Hello dad. Hello anak. Wika nito. Napakunot noo ako bigla nang maramdaman kong parang hindi maayos ang boses ng daddy ko. May problema ba daddy? Napatawag kayo? Tanong ko sa mahinahong salita. Lalo pa akong napakunot noo nang hindi ito kaagad nagsasalita. Hanggang sa marinig ko na parang may maingay sa paligid nito. Dad, are you there? Where are you? Is there something wrong? Sunod-sunod na tanong ko nang hindi ito nagsasalita. May narinig pa nga akong mukhang nagmura. Magsasalita sana ulit ako nang biglang magsalita ang daddy ko. Anak, pwede ka bang pumunta rito? Hindi ko na pinatapos pa si dad at mabilis ko itong sinagot. Okay dad, pupunta ako ngayon dyan, wika ko. Wala ako sa mansyon anak. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa'yo. Iti-text ko ang address, wika nito. Okay dad, pupunta ako. Wika ko na lang dito. Hindi ko na nagawang mag-isip pa ng kung ano-ano at pakiramdam ko may problemang daddy ko at mukhang kailangan ako nito. Akmang ibababa ko na sana ang cellphone ko nang may pahabol pa itong sinabi. Huwag ka mo munang isamang anak mo anak, wika nito. Pero dad, naputo lang sasabihin ko nang magsalita muli ito. Please anak, kahit ngayon lang, wika pa ng daddy ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may bumundol sa dibdib ko. Ngunit binaliwala ko na lang yun. Okay dad, mabilis akong kumilos para magpalit ng damit at pagkatapos tinawag ko si Nanay Esting para tingnan ang anak kong natutulog habang wala ako. Wala naman kasi ng mga oras na yun ang magaling kong asawa. 3:00 na ng hapon ng mga oras na yun. Saan ka pupunta anak at hindi mo isasamang anak mo? Tanong ni Nanay Esting. Sinagot ko naman ito habang nagsusuklay ako ng buhok. Pupunta lang ako saglit sa bahay nila ma'am at may importante lang daw sasabihin si dad sa akin. Sandali lang naman ako roon kaya iwan ko na lang sandali ang anak ko. Lalo na tulog pa naman. Mahirap na kung gigisingin ko pa at umiyak, wika ko. Paano kung hanapin ka ng asawa mo? Tanong nito. Napangiti naman ako ng mapait at ngiting ngisi. Kailan ba ako hinanap noon? Simula nang magbago na naman ang ugali niya. Parang wala siyang asawa at anak. Mapait kong wika. Hindi naman ito nakakibo. Hindi naman kasi lingid kay Nanay Esting ang pagbabago na naman ng magaling kong asawa. I have to go. Kayo na muna nay ang bahala sa anak ko. You can call me kapag may problema. Sandali lang ako roon, wika ko. Ginamit ko ang isang kotse na pag-aari ng asawa ko. Pinayagan naman akong lumabas ng mga tauhan nito. Sinabi ko lang naman kasi na sandali lang ako, dadalaw sa mga magulang ko. Kaya kahit nagpumilit na ihatid ako ng isa sa mga tauhan nito, pinilit ko pa rin wag na silang mag-aabala pa. Mahigit 1 oras nang makarating ako sa lugar na tinutukoy ng daddy ko. Napakunot noo pa ako.
At liblib ang lugar na yun hanggang sa bigla na lang may ilang tao ang bumulaga sa harapan ko na siyang nagpakaba sa akin. Sino kayo? Mahinang tanong ko sa mga ito. Pakiramdam ko tinakasan ako ng kulay sa mukha pagkakita ko sa mga armas na hawak nito. Susumunod kayo sa amin. Nasa loob ang inyong ama, wika ng isang lalaki. Sabay talikod ng mga ito papunta sa lumang bahay. Napalunok pa ako bago dahan-dahang sumunod sa mga ito. Sana nga lang hindi ito mga nagsisinungaling. Ngunit hindi ko maikakaila ang nararamdamang kaba at takot. Anong ibig sabihin ng mga taong ito? Tauhan ba ito ni Daddy? Pero bakit kailangan dito pa kami pumunta sa lugar na ito? Gulong-gulo ang isipan ko sa mga tanong na pumapasok sa aking isip hanggang sa magulat na lang ako sa nakita ko. Hello, Iha. Nice to see you again. Wika ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Parang nakita ko na ito. Hindi ko lang matandaan. Do you remember me sa restaurant? I told you that I'm your father's best friend. Wika pa nito. Ngunit nakangisi na ito na siyang hindi ko nagustuhan. I remember now, but why are you here, Mr. Reyes? Wika ko na patanong. Bigla naman itong natawa. Parang tawa na hindi totoo. Masasagot mo ang tanong mong yan kapag pumasok ka sa kwartong yun. Wika nito sabay turo sa kwartong nasa dulo. Lito naman akong tumingin dito. I thought na ang daddy ko ang makikita ko pero bakit ibang tao yata ang sumalubong sa akin? Don't tell me. Nasa loob ng kwarto yan ang daddy mo, wika pa nito. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako nang umisi ito bago tumalikod. Mabibilis naman ang hakbang kong binuksan ang pinto at doon ko nakita ang daddy kong nakayuko. Ngunit kagat din naman napaangat ang tingin ng bumukas ang pinto na siyang binuksan ko. Dad, wika ko. Mabilis ko naman itong niyakap. Pansin ko ang mga mata nitong napakalungkot. Hindi ko naman mapigilang makaramdam ng takot. Alam kong may mali. Unang kita ko pa lang kanina sa lalaking yun. Sumalubong sa akin. Ramdam ko nang may mali sa mga nangyayari. Anong ibig sabihin nito, Dad? Bakit nandito kayo? At bakit naririto ang lalaking yun na kaibigan mo raw? Bakit maraming tauhan nito? Bakit kayo nandito at bakit niyo ako pinapunta rito? Sunod-sunod kong tanong sa daddy ko habang litong-lito. Bigla naman itong napayuko at napaupo. Papapatawarin mo sana ako, anak. Garalgal na wika na nito. Doon naman ako pinanlamigan ng mga kamay. Anong ibig mong sabihin, Dad? Sabihin niyo nga sa akin at masyado na akong kinakabahan. Wika ko sa daddy ko. Tumingin naman ito sa mga mata ko. Kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nito. Hayaan mo munang sabihin ko sa iyong lahat bago ka magalit sa akin, anak. Garagal nitong wika ulit sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakagat labi dahil sa pinipigilang emosyon. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin ang sasabihin nito, ngunit kailangan kong marinig. Nagsimula itong magkwento ng nakaraan ng mga ito. Simula kabataan ng mga ito hanggang sa magkaroon na ito ng mga pamilya. Hanggang sa ikwento nito kung paano nagsimula ang inggit na umiiral kay Mr. Reyes at kung paano ito nagplano ng masama laban sa mag-asawang Montenegro. Hanggang sa sabihin nito kung paano nga ba namatay ang mga magulang ng aking asawa na isa sa dahilan ang sarili kong ama kung bakit namatay ang mga magulang ng Ninig. Sinabi rin nito na alam na ng asawa ko ang mga nangyayari noon, kaya nandirito silang mag-ama. Ngayon dahil sila ang bitag upang makuha si Montenegro ng Reyes na yun. Napaluhod ako bigla sa sahig pagkatapos ng mga sinabi ni Daddy. Hindi ko na malayan ang mga luhang sunod-sunod na pumapatak sa mga mata ko. Kaya pala ganito na lang ang kinikilos ni Nick dahil isa sa dahilan ang ama ko kung bakit namatay ang mga magulang nito. Napahagulol na lang ako sa sobrang sakit at bigat ng loob. Hindi ko akalain na mangyayari ang mga bagay na ito sa buhay nila. Paano niyo ito nagawa, Dad? Hindi ba kayo nakapag-isip ng ibang paraan upang huwag kayong madamay sa pagkamatay ng mga magulang ni Nick? Bakit hinayaan niyong mangyari ang plano ng lalaking yan? Bakit hindi kayo nagsumbong sa mga pulis? Bakit niyo ito nagawa?
Sunod-sunod na tanong ko kay daddy habang walang patid ang luha ko. Pakiramdam ko, magha kaagad ang mga mata ko sa kakaiyak. Papatawarin mo ako, anak. Hindi ko nagawang magsumbong sa mga pulis dahil bantay sarado na ako ng Reyes na yan. At binalaan niya rin ako noon na kapag hindi ako sumunod, kayo ng mami mo ang mapapahamak. Kaya wala akong nagawa kundi sumunod sa gusto niya. Ayoko kayong mapahamak, anak. Wika ng daddy ko. Umiiyak na rin ito. Lalo tuloy akong napaiyak sa mga sinabi nito. Mayaman ang daddy ko ngunit wala man lang itong nagawa dahil higit na makapangyarihan ang itinuturing nitong kaibigan. Hindi ko gusto na idamay ka, anak, ngunit napilitan akong papuntahin ka rito dahil mapapahamak ang iyong mami at papatayin daw kayo ng mga tauhan niya sa mansyon niyo kapag hindi kita pinapunta rito. Patawad, anak, wala na akong ibang maisip. Ayoko kayong mapahamak, wika pa nito. Ayaw niyong mapahamak kami, ngunit kapalit naman ang buhay ng asawa ko, Dad. Ganun ba? Mapait kong tanong dito habang tumutulo ang mga luha ko. Hindi naman ito kumibo na lalong ikinaiyak ko. Hindi ko kakayanin na mapahamak ang asawa ko dahil sa mga kagagawa ng mga ito. Mas mabuti pa sigurong ako na lang ang mamatay. Akmang magsalisalitang daddy ko nang biglang bumukas ang pinto. Mukhang naikwento mo na, mahal kong kaibigan, ang lahat sa nag-iisa mong anak. Ha? Wika ni Reyes. Sa sobrang galit ko rito, kagad akong tumayo para sana pagsusuntukin ito, ngunit kagad namang humarang na mga lalaki sa akin upang hindi ako makalapit sa Reyes na yon. Walang hiya ka, mamamatay tao ka, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Anong klase kang kaibigan? Anong klase kang tao para pumatay ng mga taong walang ginawang masama sa'yo? Sigaw ko rito habang umiyak sa galit. Imbis na magalit, tumawa pa ito na malakontrabida. Hindi ko akalain na matapang palang anak mo, mahal kong kaibigan. Wika nito habang nakatingin sa daddy kong nakaupo rin at nakayuko. Ang sakit isipin na wala man lang magawang daddy ko, lalo tuloy akong nakaramdam ng awa para dito. Gusto ko mang magalit dahil kasabot ito sa pagkamatay ng mga magulang ng Nick, ngunit alam ko ring hindi nito kagustuhan at ginamit lamang siya ng walang halang na kaibigan niya. Pakawalan mo kami rito, walang hiya, sigaw ko pa rin dito. Bigla naman itong tumingin sa akin. Seryoso na mukha nito at parang biglang nagalit ang anyo nito. Mangyayari lang gusto mo kapag pumunta ang mahal mong asawa rito. Buhay ng asawa mo ang kapalit niyong magpamamilya. Wika nito habang nakangisi na. Walang hiya ka, sigaw ko ng malakas dito at pilit nagpupumigla sa mga taong nakaharang sa akin. Manahimik ka kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo ng ama mo ngayon. Wika nito na siyang ikinatigil at ikinangigimbal ko bigla. Bigla ko namang tiningnan ang daddy ko sa likuran ko at ayun nga may nakatutok na ritong baril. Bigla naman akong napahinto sa pagpupumiglas at mabilis lumapit sa daddy ko ngayon. Namumula na naman ang mga mata. Badya na iiyak na naman ito. I'm sorry anak, wika nito. Bigla namang umalis ang lalaking may hawak na baril na nakatutok sa daddy ko. Siguro sininyasan ng Reyes na yon. Bigla ko naman itong niyakap habang umiiyak. Ngayon ko nararamdaman ang pakiramdam na wala akong magawa. Huwag kayong mag-alala, mabubuhay naman kayo eh. Tiyak ko namang pupunta ang magaling mong asawa rito. Rinig kong wika ni Reyes. Bigla ko naman itong binalingan na may luha pa sa mga mata. Hindi siya pupunta rito. Mabibigo ka lang, sigaw ko rito. Bigla naman itong ngumisi. Kapag hindi siya pumunta rito, makikita niyo kaagad ang bangkay ng mami mo. Wika nito na siyang nagpatayo ng mga balahibo ko. Nahirapan din akong huminga. Huwag mo itong gagawin sa asawa ko, Jose. Biglang sigaw ng daddy ko. Ngunit bigla lang kami nitong iniwan sa loob ng kwartong yun. Bigla naman akong napaupo habang umiiyak. Iniisip ko ngayon ang asawa at anak ko. Halos maghahalo ng luha at sipon ko sa kakaiyak.
Gusto ko mang hilingin na sana wag na lang pumunta ang asawa ko, ngunit mapapahamak naman ang mami ko. Pero kapag pumunta naman si Nick, buhay naman niya ang mawawala. Sa isiping yun, napahagulo na ako ng malakas. Wala akong pagpipilian. Dahil parehong may mawawala, pumunta man siya o hindi. I'm sorry, hindi yun lang ang lumabas sa bibig ko bago ako nawala ng malay. Nick, point of view. Hindi ko may paliwanag ang mga oras na yun kung bakit bigla akong nagmadali sa pag-uwi. Para kasing iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Bigla na lang kasi akong kinakabahan na hindi ko maipaliwanag. Galing ako sa opisina kasama ang mga kaibigan ko. Pinag-uusapan pa namin kung paano mahuhuli ang Reyes at base sa mga tauhan na pinabantayan ko ng lihim sa mansyon nito, walang lumalabas roon. Kahit ang mga pulis, tumutulong na rin kung saan maaaring pumunta ang lalaking yun. Kahit ang attorney kong si Mr. Chim, pumunta rin sa opisina ko. At nakikiusap sa akin na tutulong ang mga tauhan niya upang mapadali ang paghanap sa lalaking yun. Kaagad akong bumaba sa sasakyan ko at mabilis pumasok sa loob ng mansyon. Napakunot noo pa ako na makita ko si Nanay Isting na karga-karga nito ang anak namin ng asawa ko. Nay, bakit po kayo ang may karga kay Baby Daniel? Tanong ko kagad dito. Napansin ko pang biglang pagkagulat nito dahil sa pagsalita ko. Hindi kasi nito napansin ang pagdating ko. Iho, nandiyan ka na pala. Ano kasi, umalis ang asawa mo. Pumunta saglit sa bahay ng mga magulang niya at may sasabihin lang daw sa kanyang daddy niya. Wika nito. Lalo naman akong napakunot noo. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Bigla na lang bumundol ang dibdib ko sa biglang pagkaba nito. Bakit hindi sinamang anak namin? Tanong ko na may kasamang inis na. Hindi ko kasi lubos maisip na kaya nitong iwan ang anak namin, lalo na napakabibi pa nito. Tulog kasi siya kanina, iho, at saka sabi niya, sandali lang naman siya roon. Sagot nito. Napabuntong hininga naman ako ng malakas. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nawawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko naman ito masisisi kung umalis itong hindi nagpaalam sa akin, lalo at hindi naman kami nagkikibuan dahil na rin sa ginagawa ko rito. Mabilis akong tumalikod upang magbihis. Ilang minuto lang ang lumipas nang bumaba ako kaagad. Kayo na bahala rito kay Baby Daniel at susundin ko lang ang asawa ko, Nay. Wika ko kay Nanay Esting. Hindi ko na hinintay pang makasagot ito. Kagad na akong tumalikod. Hindi ko na rin maiwasang pagalitan ang mga tauhan ko na nasa mansyon at nagawa nilang palabasin ang asawa ko na hindi man lang ako tinatawagan para ipaalam ang pag-alis nito. Nagawa naman ng mga itong magpaliwanag, ngunit hindi rin ito naituloy nang makita siguro ng mga ito ang nag-aapoy kong galit. Iniisip ko pa lang na baka mapahamak ang si Andrea ko, iwan ko na lang kung hindi ko sila mabaril sa sarili kong pamamahay. Sinama ko ang 2 tauhan ko, ang isa, pinadrive ko ng sasakyan ko, at ang isa katabi nito. Nasa likuran naman ako ng mga ito. Isa lang ang ginamit kong sasakyan at susundin lang naman ang asawa ko. Pagod na rin ako sa opisina, kaya isinama ko ang mga ito upang may mag-drive. Hindi na rin ako nag-isip pa na magdala ng mga tauhan. Dahil sakaling may kalaban mang humarang sa amin, mabilis ko ring makukontak ang mga kaibigan ko at si Attorney Chin gamit ang relong nasa bisig ko. Hindi ko na kasi kailangan pang gumamit ng cellphone para tawagan ng mga ito sakaling may masamang mangyayari. Lang pindot ko lang ng relo ko, alam na nila kung nasa panganib ako. Napakunot ako nang walang bumukas sa gate ng mansyon ng mga magulang ng asawa ko. Nagkatinginan pang 2 kong tauhan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong napatiimbagang. Akmang lalabas ang isa kong tauhan para mag-doorbell sana nang biglang bumukas ang maliit na gate at inuluwa roon ang isang katulong. Kagad ko namang pinababa ang isang tauhan ko upang lumapit sa babae. Segundo lang ang lumipas nang bumalik ito. Pinapatanong lang ng boss ko, sino raw po kayo?
Ang nakapagtataka lang at mukhang takot na takot ang itsura ng babae. Wika ng isang tauhan ko. Hindi na lang ako umimik at bumukas ang malaking gate para makapasok ang sasakyan namin. Mabibilis ang hakbang kong pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa ako nang masilayan si Mami Elisa na umiiyak sa may sala, na siyang ikinabundol ng dibdib ko sa sobrang kaba. Parang may mali. Nasaan si Christine? Nasaan ang asawa ko? Kagad itong lumapit sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay. Ibubuka ko pa lang sana ang bibig ko nang magsalita ko ito agad. Iho, tulungan mo ang daddy mo. Wika nito sa pamamagitan ng iyak. Bigla tuloy lumakas ang kabang nararamdaman ko. Anong ibig niyong sabihin, Mami? Kabadong tanong ko rito. Sa kabila ng nalaman kong may kinalaman ang asawa nito sa pagkamatay ng mga magulang ko, gusto ko pa rin silang irespeto bilang magulang ng asawa ko. At nasaan po bang asawa ko? Tanong kong muli na siyang ikinahinto nito sa pag-iyak at ikinatingin sa akin na may pagtataka. Pakiramdam ko may sumuntok sa dibdib ko na sobrang kaba nito, lalo na nang mapagmasdan ko ang mukha nito na parang nagtataka. Anong ibig mong sabihin, Iho? Bakit hinahanap mo ang anak ko rito? Wala ba siya sa bahay niyo? Sunod-sunod nitong tanong na lalong nagpaluha rito. Bigla naman nanikip ang dibdib ko. Alam ko na may hindi tamang nangyayari. Marin akong pumikit upang makontrol ang nararamdaman kong galit. Sinabi sa akin ni Nanay Esting na pumunta siya rito sa inyo at kakausapin daw siya ng kanyang ama. Kaya iniwan muna niya saglit ang anak namin. Wika ko. Napahagulhol naman ito bigla sa sinabi ko at paulit-ulit na umiiling. Magsasalita pa lang sana ako nang unahan na niya ako. Anak, tulungan mo ang mag-ama. May pumunta ritong mga armadong lalaki at pilit siyang kinuha ng mga ito. Baka sila rin ang gumawa ng paraan upang makuha ang asawa mo. Hindi pumunta rito ang anak ko. Please, Iho, tulungan mo sila. Umiiyak na wika ni Mami Elisa. Bigla akong nanginig ng tuluyan at nagtayuan pati balahibo ko. Pakiramdam ko, hinihingal ako sa pinipigilang emosyon ko. May sinabi ba sila bago nila kinuha si Dad? Tanong ko. Medyo nahirapan pa akong bigkasin ang salitang Dad. Hindi ko naman kasi may tatangging ama ito ng pinakamamahal kong asawa. Saglit na tigilan si Mami at wari iniisip nito ang mga nangyari. Tinanong ng asawa ko kung sino ang nag-utos sa kanila at sinabi ng isa sa kanila na isang kaibigan daw. Naluluhang wika nito. Bigla naman ako natigilan. Pakiramdam ko biglang uminit ang mukha ko sa narinig. Nanggagalaiti ang ngipin ko sa mga naisip ko. Kagad kong tinawagan ang isa sa mga tauhan ko at kagad pinadala roon ang ilang mga tauhan. Hinarap ko muli si Mami na ngayon mukhang nangangatog na sa sobrang takot. Halatang wala itong alam sa ginagawa ng asawa nito noon. Mami, huwag na po kayo mag-alala. Ililigtas ko po ang mag-ama. Pagpapakalma ko rito. Kahit na matindi ang nararamdaman ko ng mga oras na yun sa galit, takot at pangamba, tinawagan ko na rin ang mga kaibigan ko at si Attorney Chin. Bago man ako umalis sa mansyon nila Mami Elisa, naroon na ang mga tauhan na pinakuha ko upang magbantay sa mansyon ng mga ito at maprotektahan si Mami oras na may bumalik sa mansyon. Kagad akong bumalik ng mansyon na halo-halong emosyon, galit, takot at pangamba sa maaaring mangyari sa asawa ko at sa ama nito. Alam ko ang tinutukoy ng Mami ko kung sinong kaibigan ang nag-utos para hulihin ang ama ng aking asawa. Huwag na huwag mo lang sasaktan ang mag-ama, Reyes, at di ako mangingiming patayin ka sa sariling mga kamay ko. Hindi na ako nagtataka kung nadatnan ko kagad sa sala ng mansyon ko ang mga kaibigan ko, pati na rin si Attorney Chin. Dumiretso kagad kami sa library, subalit sinisigurado ko na munang nasa mabuting kalagayan ang anak namin. Gusto kong maiyak sa isiping maghahanap ito sa mami nito, lalo na sumususo pa ito kay Andrea.
Ramdam ko ang pananakit ng lalamunan ko sa pinipigilang emosyon. Kailangan nating hintayin ang tawag niya. Tiyak kong tatawag yun dahil ikaw talaga ang punteriya niya. Wika ni Atty. Chin sa akin pagkasabi ko sa mga nangyari. Yes, hihintayin natin ang tawag niya. Sigurado naman tatawag ito ngayong araw din mismo dahil alam niyang malalaman mong wala ang asawa mo rito. Wika naman ni Marcos. Sumang-ayon naman ang ibang kaibigan namin.